Kasi naaawa rin ako sa ibang mga vlogger. Wala na silang ma-post. Kaya naaawa rin ako sa ibang mga vlogger. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang isa na namang kabulastugan ni Norman Mangusin, mga kahombre ko. And yes, welcome to the Norman Mangusin Show! Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Sabi ni Po Genius, pinahiram lang daw muna ni Alex Fabella yung Jeep Wrangler kay Norman Mangusin, mga kahombre ko. Ayan ho, napakaganda ho ng Jeep Wrangler nitong Alex, ho, napakatibay at tindi ho. At dito, mga kahombre ko, makikita natin na siya daw ay nasa Camp John Hay. So kung saan-saan po na naman namamatahan si Norman, mga kahombre ko. Ganito buhay ka eh. Ano magagawa nyo? Walang kwenta. At dito, mga kahombre ko, meron nung nag-comment with the biggest question of them all. Sino ang driver? Hindi naman kabisado ni pareng Alex ang daan. Oy! Sino kayang nagdadrive? Sino kayang nagdadrive? Lakad ka muna. At papalitan kita. Papalitan kita maya-maya. Papalitan kita maya-maya. Sa isang post ni Yulen Marcos, ipinakita niya ang resibo, mga kahombre ko, ng birth certificate kung saan Norman na raw ang lumalabas na pangalan imbes na Francis Leo Marcos. Hirit pa niya, 155 pesos lang pala ang katapat para mabisto ang katotohanan. Grabe to, mga kahombre ko, official receipt. Norman Mangusin, wala na ho kasi talagang Francis Leo Marcos. Dito, mga kahombre ko, napatunayan at mapapatunayan talaga natin na unfortunately for him, wala na po yung Francis Leo Marcos na birth certificate. So in short, it is a fraud from the day, siguro 2 weeks ago, up till now, up till forever. Hindi na ho magkakaroon yan ng birth certificate. So para sa mga tao na may hawak na something, o kaya naman yung mga pinagsasabi niya at niyayabang niya na mga lupa niya raw na nakapangalan sa kanya, Walang permanenteng tirahan, patalon ng tulon ng syudad. Gago, buong region to pwede kong tiran. May mga lupain nga ako nakapangalan sa akin at may sarili kong bahay dito. Tanga. Inutil. ibig sabihin nun, guys, wala na kayong i-expect. Ibig sabihin nun, kahit may nakapangalan man sa Francis Leo Marcos, kaso lang, kanselado na ho yung birth certificate na yun, wala na. Tuspok na! Tunaw na! May mga ibang gumawa, pero mga natunaw. Oo! Wala na, mga kahombre ko. So, goodbye na. Yun lang! Yung mga niyayabang yung mga lupa na nakapangalan sa kanya, automatically, tuspok na po. Wala akong pakialam dyan. Sa video naman na ito, mga kahombre ko, iginiit ni Norman Gusgusin na siya ay lehitimong Marcos. Ganito ka katapang. Sabihin mo nga, Yulen, na kamag-anak mo sila katulad ng sinasabi ko. Ako, kamag-anak ko sila. Kilala nila ako. Ikaw nga, sabihin mo nga yan, Ayan. Magandang hamon yan, di mo. Diba? Sabihin mo nga, Yulen, na na kamag-anak mo sila, si Presidente, tsaka si Senador. Ako, kakilala nila ako. Ikaw nga, sabihin mo nga, nakakilala ka nila. Ako, kilala talaga nila ako. Kilala. Ikaw nga, kilala ka ba nila? Yun lang. Sasabihin mo ako, peke, ako kilala nila. Ikaw, kilala ka ba nila? Ako, kilala nila. Nasa akin lahat ng telephone number nila.
Kung magpapakita ka sa akin, isi-share ko sa iyo. May telephone number ako ni Senator, may telephone number ako ni Presidente, may telephone number ako ni Presidente, may telephone number ako ni dating First Lady, may telephone number ako ng ninang ko. Oh, may mga telephone number nila ako. Oh, may nakasave pa sa cellphone ko yung mga message namin nung una, nung hindi pa ako nakukulong. Ikaw ba meron? Ay, wala! Ay, ito yung live tong sinasabi ko at patututuhanan ko to. Very responsible ako sa sinasabi ko. Kahit pumunta ka ron, pagtanong mo sa kanila. Grabe to mga kahombre ko, talaga ho na pinipilit at isinasako niya ang sarili niya na ma-affiliate ang sarili niya sa mga Marcoses, mga kahombre ko. Nakakahiya ho ito, ano? Kasi huwag nating kakalimutan na ito ho ay mariin ng itinanggi ni Amy Marcos at ni BBM back in the day. May kamag-anak ba kayong Francis Leo Marcos? Wala. Kamag-anak nyo ba itong si Francis Leo Marcos, yung inaresto ng mga NBI agents? Naku, hindi namin kamag-anak. Nakilala namin dahil nagpakilala, pero nagulat naman ako kasi wala naman kaming kamag-anak na gano'n. Nung tumutulong naman, nung nabalitaan kong tumutulong naman sa bigas, okay naman. Pero nung narinig ko na kung ano-ano rin, ang pinagalingan ng pera, natakot naman kami. So, hindi namin kamag-anak, in short. So, hanggang ngayon pala, talagang ipinipilit niya, mga kahombre ko, na talagang may connection, may contact. Meron bang ganyan connection, contact? Walang niya, kaya 4 na araw ka nakulong dahil sa warrant mo sa sinasabi mong unjust vexation lang? Ako unang nagsampa, ako unang nawaran. So, unjust vexation lang, kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Tapos sasabihin mo na anytime pwede mong tawagan tong mga to kasi meron ka ng mga numbers nila? May telephone number ako ni Senator, may telephone number ako ni Presidente, may telephone number ako ni Presidente, may telephone number ako ni dating First Lady, may telephone number ako ng ninang ko. Oh, may mga telephone number nila ako. Oh, may nakasave pa sa cellphone ko yung mga message namin nung una, nung hindi pa ako nakukulong. Nung nakulong ka nga ng 4 na araw, putragis ni hindi ka nga pinuntahan agad ng abogado mo o mga abogado mo. Di malamang kung may connection ka sa mga to, baka 1 oras ka lang doon, nakaalis ka na. Tama? Minimum. Kasi as you said, unjust vexation lang. Ako unang nagsampa, ako unang nawaran. So, unjust vexation lang, kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yun nga, hindi mo nalusutan. Nagyabang ka pa ng gantong kalawak at hindi. May telephone number ako ni Senator, may telephone number ako ni Presidente, may telephone number ako ni Presidente, may telephone number ako ni dating First Lady. At hindi lang yon mga kahombre ko, inilagay niya pa ang pangalan ng Marcos, ni BBM, First Lady, ni Senator Amy Marcos, pati ng dating First Lady man. Alam nyo mga kahombre ko, this is actually super foul. Kasi lagi niya pong ginagamit o lagi siyang gumagamit ng mga pangalan na malalaki. Alam nyo mga kahombre ko, ngayon nagpapaawa na lang yan. Kitang-kita naman ng lahat. Alam nyo, ako ay as in, durog na durog. Kung makikita nyo, ay palipat-lipat ho ako ng bahay at dahil sa ginawa nila sa akin. Tinanggalan nila ako ng livelihood. Yung aking mga social media, pinagtatanggal na nila. But it's okay. For as long na nandiyan kayo, maraming salamat po. At patuloy ko ang ipaglalaban yung karapatan ninyo. Alam nyo kasi, nahuli kasi ang katarantaduhan at kabulastugan niya. Ganto kasi yan. Tulad yan.
madalas niyang gamitin sa pambubudol niya back in the day. Ang pangalan ni Senator Manny Pacquiao. Diyos ko, pag dilabas ko pa yung demanda sa akin ni Pacquiao na hindi siya nagbayad ng 1,700,000,000 sa kumpanya namin, mas lalo na siyang nasira. Kaya marami siyang napaniwalang mga OFW, tama? Pero, nung ginawa natin ng galaw at napapanood natin kay Senator Manny, tapos itinanggi siya ni Boss Manny, $30 million ang utang sa akin. Sino ba ito? Sino ba ito ba? Nagdadrugs yata ito ah. Yung masisipay. Baka nagdadrugs to. anong nangyari? Biglang palaban na lang siya at itinatanggi na niya. Boss, kaya mo bang hamunin si Manny Pacquiao ng suntukan? Sabihin mo sa kanya, siya maghamon, darating ako. Oh. Sige. Wala ka mong gloves ha? Kama-kamao. Laban ako dyan. Di ba? Yan ho ang problema, mga kahombre ko. Kasi madalas kong naririnig ito, no, sa mga bobong publiko na fanatiko ng tao na ito o ng fanatiko ng DDS versus BBM, no? Guys, hindi ho ito politika. Pero hindi rin natin pwedeng iisang tabi ito. Hindi natin pwedeng takipan ng ating mga mata, ang ating mga tenga dito sa argumento na to kasi hindi ho maiaalis ng kahit na sino man ang pagkadelikado ng tao na ito sa publiko. Kasi meron at meron itong maloloko ng paulit-ulit, mga kahombre ko. Tandaan nyo yan. Kasi the more naaabante ang tao na ito sa social media o sa tunay na buhay, di ba? Nang libre siya, nang may freedom siya, nang hindi siya nakakulong, delikado ho ito. Kasi imagine niyo kung sino-sinong malalaking mga pangalan ang ginagamit niya, mga kahombre ko. Para lang paniwalaan siya. Ayan ho yung problema. Dito naman, mga kahombre ko, sa videong ito, nagpapasalamat si Norman Mangusin sa kanyang mga mami. Mami Edith, yung nasa London, at saka si Daddy Apple. Ma, Dad, maraming salamat po. Buwan-buwan umuwi kayo sa Pilipinas, you spend a lot of money for ticket just to visit me in jail. At hindi ko po sasayangin ito. Si Mami Selly, si Ma'am Merly, si Ma'am Raquel Gabina, at yung pinakapaborito kong ina, si Melita Quilates, at yung kamukhang-kamukha po, si Edith. Salamat po. Maraming salamat. Ganun na rin po kila Ma'am Karen Whitmore. Ganun na rin po kila Ma'am Karen Whitmore. Ganun na rin po kila Ma'am Karen Whitmore. Isa rin ho sa napasalamatan ni Norman ay yung si Mami na Karen Whitmore. Pero mga kahombre ko, huwag niyong makakalimut-limutan na itinanggi niya rin to. Interview, mami ko daw. Hindi ko kilala yung in-interview doon. Balita ko, sigurado ako 1,000,000% gawa-gawa nila yan. So ano nga ba ang totoo kay Norman? Ang totoo kay Norman ay sinungaling siya. Yan ang totoo, mga kahombre ko. At meron din ho dito na maririnig tayong leaked audio ni Norman kung saan Ito na yung huling araw na sasagutin kita. Pinang-ina mo. Oo. Ito ang birth certificate ko. Late registered siya ng 91. 91, okay po. Yun na yun. Yun na yung lahat yan. Basta 91 para tama. Kasi mas malapit na pa ng 95 para. Sige mo. 5 taong komatos. Pwede rin siguro, mas maganda. 1985 para mas maganda. Kaya na yun. 85. Limang taon na pagkitan ba? Sige. Pwede na. Late registered noong 1985.
Sige, gano'n na lang. Ayun na lang, para mas, ano na lang, para mawala ng lahat. Saka yun, baguhin natin yung middle name mo. Middle name na lang. Backing lang. Ayun. Ito ho ang birth certificate ng mga anak ko. Ayan. Ayan, ang birth certificate ng mga anak ko at birth certificate ko. 4 ho yan. Talaga na yung iba. Okay? Grabe mga kahombre ko, makikita ho natin dito na sanay talaga ito. Na-i-fixer ang kanyang mga dokumento. Ulitin mo nga ng konti. Pwede rin siguro, mas maganda. 1985, para mas maganda. Kaya na yun. 85. Ganun taon na pagkita ba? Sige, pwede na. Late registered noong 1985. Sige, gano'n na lang. So ayan, para sa PSA, no? Mas lalo na naming napapatunayan na kailangan nyo talagang tutukan ang tao na ito. Kasi marami tong kabulastugan na ginawa at ginagawa ng patuloy. O, di ba? Imagine niyo yon. Ipipixer ang kanyang birth certificate. Hindi ba isa yan sa mga bagay na maaaring makasira sa inyo? Knowing na itong tao na ito ay isang social media personality at public personality. Di ba? Sa tuwing lalabas yan somewhere, Ruling. At the outset, okay, the certificate of live birth of the accused appellant Norman Antonio Mangusin is given more faith and credence by the court, yung branch 28, okay, than the certificate of live birth. Dalawang certificate of live birth. Taina, di ba? lagi na lang uugong yung questions na, hindi ba yan yung may dalawang personalidad? Hindi ba yan yung merong PSA na hawak sa left hand niya at passport na hawak sa right hand niya na magkaiba ang birth date at birthplace? Paano nangyari yun? Di ba? Mapapa-question ka tuloy kung bakit ganon ang sistema sa Pilipinas. Totoo bang mukhang pera lang ang mga taga-PSA? Kaya ganito, di ba? Pera-pera ang labanan. Ngayon, kung hindi totoo yan, dapat lang talaga na nagalawan nyo yan. And actually, nagalawa naman. Na-cancel na nga Ang saya! Sa isahong TikTok live ni Norman, makikita natin na meron siyang mga babaeng co-host na ibang lahi. Are you both from the States, guys? Yeah. Yeah. My family lives in the States. I'm the only one left in the Philippines. Oh, why they leave you out? Oh, my cousin is in Michigan. My sister is in California. At dito, atin din mapapatunayan ang napakalaking kabulastugan talaga ho ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Ayan yung mga panahon na hindi pa siya masyado napapansin, wala pa siya masyado sa limelight, kaya talagang lahat na lang, kamag-anak niya si ganito, may kamag-anak siya sa ganyan, lumaki siya dito, lumaki siya doon. Ngayon kasi, mga kahombre ko, nakakatawa na lang kapag babanat siya ng mga ganyan mga argumento, di ba? Lahat tayo matatawa na lang. Pero nung mga panahon na yan, talaga hong pinaniniwalaan siya niyan, mga kahombre ko. Matindi ho talagang paniniwala ng mga tao sa kanya. Kasi lahat ng sinasabi niya para sa mga bulag niya, mga followers, ay totoo. Di ba? To the point niya, imagine niyo mga kahombre ko. Well, actually, hindi naman na din ako nagtataka dito. Kasi ito naman, sinasabi niya lang, may kamag-anak daw siya sa Amerika. Mga kahombre ko, kamag-anak niya nga daw ang mga Marcos Imagine niyo, tatay niya daw. Sir Francis, bakit po kaya medyo hawig kayo ng face ni F. Marcos? Ang tatay ko po ay si P. Marcos. P. Paking. Pacifico. Edralin Marcos. Bakit daw hawig kami? Parehas kaming Ilocano. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin nasa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Could you imagine, mga kahombre ko, di ba? Ito, maliit na bagay lang to, di ba?
So kayang-kaya niya lalong pagsinungalingan yan. Dati. Kaya marami siyang nabubudol dati. Pero ngayon, dahil nandito na ako, nandito na tayo mga kahombre ko, hindi na ito makakaisa. Never, man. Kasi hindi ko hahayaan na itong tao na ito makabiktima pa ng napakaraming mga tao. Tandaan niyo yan, hindi ho tayo makakapayag mga kahombre ko. For sure, lagi tayo nandito to do our job hanggat hindi ito nakukulong ng pangmatagalan. Ikaw ba ay isang OFW? At awang-awa ka na kay Norman Mangusin sa mga natamo niyang pang-aapi? Alam nyo, ako ay as in, durog na durog. Kung makikita nyo, ay palipat-lipat ho ako ng bahay. At dahil sa ginawa nila sa akin. Sa pagdamay ni MG at ni FG sa mga anak niya at buong pamilya niya. Noong mga nakaraang panahon, kung bakit na ipinilit ko na lang na lumayo sa aking mga anak. Wala naman silang kinalaman sa akin pero kinakaladkad sila ng aking hindi na makatao yung ginagawa ng Food Genius At tunay ngang winalangya siya ng buong Pilipinas, kaya siya'y durog na ngayon at umiiyak na sa paghingi ng simpatsya sa mga tao. Aba, nasa tamang lugar ka. Buti na lang. Napakarami nating mahal na mga OFW na nahihirapan, hindi maintindihan o hindi alam kung saan pwedeng ipadala ng safe at lalong-lalo na sa mababang halaga lang ang kanilang hard-earned money. So, buti na lang talaga, dumating na ang Tap Send. And we are lucky dahil una sa lahat, mura na, lalong-lalo na may sorpresa pa ako sa'yo pag tinype mo o nilagay mo ang Makagago code sa Tap Send. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang Tap Send. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na Makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang hinihintay mo, kahombre ko? I-tap send mo na yan. Sino ang nakakaalala mga kahombre ko sa sinasabi niyang etiquette and decorum? Ano nga bang ibig sabihin nun? Eto, wala ka. Wala kang etiquette decorum. Alam mo ba kung ano yung etiquette decorum, Makagago? Hindi mo alam. Alam ko, hindi mo alam. At hindi rin alam ng asawa mo. Kung ano ibig sabihin ng etiquette decorum. Makinig ka, Makagago, i-record mo. Oh. Etiquette decorum. Tuturuan na kita. Ito kasi pa-doctorate lang to Etiquette decorum imply observance of the formal requirement governing a person's behavior in polite society and a sense of whatever is appropriate for a person of good breeding with high moral, manner, values, and good taste. Wala ka nun. Oo, wala ka nun. Ngayon, Norman, ano naman tawag mo sa mga pinaggagawa mong to? Ganun lang kumain ng mga yayamanin. Mga yayamanin. So makikita ho natin dito na lehitimo nga talagang
marami nga talagang alam si Norman pagdating sa etiquette and decorum o etiquette decorum na pinagsasasabi niya. Meow. Equivalent lang ho yan sa katarantaduhan at kabulastugan ni Norman. Ano ba yan? Puta, wala namang bearing sa lipunan yan. Habang tinatawag ni Norman Gusgusin si alias JR, biglang nabitawan ni Alex Pabella ang pangalang hindi mo na pwedeng gamitin sa content ni Norman. Ang pangalang... Bati-bati lang. Junior! Junior ba kagago? Ay, naku, huwag ka babanggit ng galaw. Basta junior na lang. Junior! Ito ka. Junior. Gandang umaga po. Ayan. Ulitin niya natin! Ako. Dito ho, makikita natin ang puot at takot ni Norman Gusgusin sa pangalan na yan. Ay, naku, huwag ka babanggit ng galaw. Basta junior na lang. Junior! Grabe, Norman! Ang tindi pala ng trauma na naibigay sa'yo ng pangalan na yan. Imagine mo, dati patalon-talon ka lang, no? Ng mga hotel, ng casino. Ngayon, ang nangyari, patalon-talon ka ng syudad dahil sa takot mo sa mga warrant na paparating sa'yo. Pero duwag yan, oh. Pag nakita ko yan, puta, baka bunutin ko lahat ng buhok sa ilong niya, tsaka ipanguya ako sa kanya. Di ba? Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Sometimes, makakahanap ka talaga ng katapat mo. Hindi ka pwedeng ikaw lagi ang namamayagpag. Walang ganon. Kahit ako, nahanap ko na matagal ng panahon ang katapat ko. At nabangga ko na yan at umatras ako. Totoo yan, mga kahombre ko. Sa mga nakakaalam ng history ni MJ, alam niyo na yan. Ayoko na ikwento. Pero legit yon. Sa social media, nahanap ko ang katapat ko, umatras ako at talo ako. Wala akong magagawa doon. Ganon lang yun, Norman! Kaya nga lagi ko sinasabi, research. Alamin mo muna kung sino ba yung taong kinakalaban mo. Bago mo rin siya tawaging... Kung ano-ano naman kasi nung aliga na pinagpo-post nung makagago. Nung uhuging vlogger. Well, anyway. Dapat alam mo kung may tira ba talaga yung kalaban mo o lehitimong uhuging vlogger lang to. O yan tuloy, hindi mo rin mabanggit ang pangalan ko. Tapos na, di ba? Akala ko pa naman dati sabi mo. Ngayon, araw na to, ang topic ko siya na naman. Oh, kasi wawakasan ko yung kahunghangan niya. Para sa lahat ng tao na winalang yan itong makagago na to, o ngayon wawakasan natin siya. Yung pretentious niya na pagiging strong, pagiging matapang, pagiging mayaman, wawakasan ko na ngayon yan. Oo. Si makagago, walang bayag yan. Ang bayag niyan, balat lang ang natitira. Oo. Puro bunganga lang ang meron yan. Oo. Bunganga. Oo. Maraming alibay yan. Oo. Duwag yan. Oo. Oh, baka gago. Paunang salita mula kay FLM, puki ng ina mo. Sayang naman, di ba? Kasi ngayon pa lang ako nag-iinit sa larong to, Norman, di ba? Namimiss ko nga yung sinasabi mo na ipapakulong mo ko eh, di ba? Nauna ka tuloy sa loob. Oo! Sabi ni Norman Gusgusin sa live na ito, Ako po, wala na ako talaga sa balak. Wala na akong balak mag-YouTube, social media. Dangan nga lang at gusto kong mangumusta. Kaya yun, nangungumusta lang po ako. magsasabi ka ng ganyan and then sa dulo ng live mo, ito ang sasabihin mo. Actually po, I barely go into YouTube na po. Hindi na ako katulad ng dati. Kapag may libreng oras na lang ako ay mangungumusta at magsha-shoutout sa inyo. Alam nyo mga kahombre, kung mapapatanong ka talaga eh, ba't may mga ganitong tao, no? Naalala ko dati merong debunker na hindi mo pwedeng i-debunk. Kasi ngangal-ngal kapag dinebunk mo. Patawarin mo na ako! Ako na yung magsasorry sa'yo! Tangina naman, pre! Ayoko na! Eh ito naman, mga kahombre ko, alam mo yon, mangkakaso na hindi mo pwedeng kasuhan. Kasi pag kinasuhan mo, ngangal-ngal din sa social media. Doon tumino-minuto. Di ba? Ito, same na same mga kahombre ko. And actually, ito yung debunker na dinedebunk niya talaga yung sarili niya, mga kahombre ko.
Lehitimong dinedebunk niya yung sarili niya. Kasi imagine niyo, sa start ng video niya, wala na daw siyang balak kay Kela. Ako po, wala na ako talaga sa balak. Wala na akong balak YouTube, social media. Dangan nga lang at gusto kong mangumusta. Kaya yon, nangungumusta lang po ako. Tapos biglang pag may oras daw siya, Actually po, I barely go into YouTube na po. Hindi na ako katulad ng dati. Kapag may libreng oras na lang ako ay mangungumusta at magsha-shoutout sa inyo. magbi-video daw siya. Diyan pa lang, makikita nyo na yung katotohanan sa sinasabi niya. Kung totoo nga ba ang mga binibitawan niyang salita sa inyo para sa mga fans niya o hindi. Kasi, excuse me man, sabi mo, oo, tapos sa dulo, hindi pala. So, ibig sabihin, you are not being true to your word. At hindi ka rin nagiging totoo sa fanbase mo. Sabi mo, totoo ka sa fanbase mo, di ba? Eh, hindi. Dito lumalabas na hindi ka totoo. Hindi ka legit, hindi ka tunay sa fanbase mo. Konti lang to, mga kahombre ko. Imagine niyo sa konting saglit lang na to, lumabas na naman ang kabulastugan niya. Grabe, grabe. At nagbanggit na rin no, mga kahombre ko, si Norman dito. Kanina ho ay kami ho ay busy, kami ay nagpapatambak ng mga lupa doon sa aming negosyo. Nagsimula na ho magtambak kanina doon sa sa Sampaloc. Sa isang lugar. Oo, sa isang lugar. Nagpapatambak-tambak ng lupa, dagukan kita dyan eh. Meow. Para rekta, ikaw ng tambak dyan. Anong tambak ng lupa? Hindi mo nga maayos yung tambak-tambak na kaso sa'yo? Gusto mo magtambak ng lupa para sa susunod mo negosyo? Unggoy! Unggoy yan? Walang yang to? All of a sudden, biglang nagnegosyo na lang? Parang akala mo naman napakarami mong pera, no? Ganun lang kadaling magnegosyo sa Pilipinas. Grabe naman to, mga kahombre ko. Ano ka ba, Norman? Akala mo ba hanggang ngayon, sa panahon na ito, sa era na to, maloloko mo pa rin mga tao? Norman, no. Not a chance, man. Hindi mo na kami maloloko, hindi mo na sila maloloko, wala ka nang maloloko dito. It's over. Tapos na, Norman! At dito ho, makikita natin na mukhang hindi ayos ang tandem ng Norman at Alex, mga kahombre ko. Atin na lang i-observe. Shout out sa mga kaibigan namin na nanonood dyan. Magandang gabi sa inyo. Ay, sa mga taga Benavista, shout out sa inyo dyan, lahat. At syempre, mga taga Mugpo. At saka dyan sa mga kababayan ko dyan sa Binavista. Sa aking mga Barangay 3, shout out. Sa aking mga at sa ating kaibigan dyan sa iyong kamukha. Sa itong mga nasa involved sa digmaan ay lumamig ang isip at puso para matapos ang digmaan ito. Pare, ate, first live ko ito sa loob ng 20 araw. Kasi naaawa rin ako sa ibang mga basher ko. Wala na silang ma-post. Kaya Bakit ganon? Parang ayaw ata ni Norman na nasasapawan siya. Meron akong naaalala dito Gojo and Yuji. At Sukuna. Shoutout sa inyo dyan, ha? Doon ka na, tabi ka ni Marlon. Hindi nga, tumabi ka kay Marlon. Alex. Halika, lapit ka. May sasabihin ako sa'yo. Lapit. Alam mo ba, Alex, na kahit kailan si Norman ayaw niya na masasapawan siya? Kasi naiinggit siya. Tulad na lang ng ginawa niya sa mga dati niyang mga naging vlogger. Alam mo yon, nung parang nakaramdam siya na, uy, parang mas nagkakaroon ng simpatsya tong mga to bigla niya nalang binitawan. Kasi natatakot siya na maging kakompetensya niya kayo. Gets nyo? Nangyari na yan dati. And actually, na-feel niya yon kay Casper. Naalala nyo ba, mga kahombre ko? Nito lang, bago siya makulong.
Di ba madalas niya sinashoutout yung mga kapakshit daw ni Casper? At syempre, yung ating mga bagong katropa. Teka muna, dali lang, yung mga bagong katropa natin. Alam niyo ba may group chat si Casper? Natatawa ako. Alam niyo yung group chat, mga kapakshit, shoutout sa inyo. Yan, ay, pangalan ho yan ng group chat. Kapakshit. Shoutout mga kapakshit. Gojo and Yuji. Miss ko si boss At sa likod ako eh. Sukuna. Oh, shoutout sa inyo dyan, ha? Doon ka na, tabi ka ni Marlon. Hindi nga, tumabi ka kay Marlon. Kaya ako nag-live para gusto ko lang batiin yung aking bagong team. Team talaga to ng mga dekalibre to. Eto na! Yung Team Kapakshit. Ito yung mga Team Kapakshit. Bagong grupo ko ito. Alam nyo ba kung bakit? O Alex, makinig ka ha. Isa yan sa fear ni Norman. Kasi alam niya na itong Casper at itong Alex ay mas merong tsansang maungusan siya. And ayaw na ayaw niyang mangyayari yon. Lalo pa at madalas niyang nakakasama sa isang frame sa kanyang YouTube channel ang mga tao na ito. And in fact, mapapansin nyo yan dito. Oh, mga kapakshit. Shoutout sa inyo. Sige. Nakikita mo ba yan, Alex? Kasi natatakot siya na maging kakompetensya niyo siya. Tulad na lang ni Casper, as I said before. Kasi mas may chance ho ang tao na yan na sumikat sa comedy. 'Di ba? Si Norman kasi, mga kahombre ko, sunog na yan. Yung karakter niya, sunog na yan. Kumbaga, kahit anong gawin niya, gumawa man siya ng comedy skit or whatsoever, hindi na mabubura yung imaheng nabuo natin sa kanya. Pero mga kahombre ko, may chance pa yung iba. Tulad niyang Alex, tulad niyang si Casper, sila yung tunay na may chance na makagawa ng something na magkaroon lang ng konting spark, which yun na nga yung ginagawa ni Norman, yung magbigay ng spark sa kanila. Then eventually may chance silang pumutok if they do good content. At alam ni Norman yan. Kasi mga kahombre ko, kaming mga influencers, pare-parehas lang kami ng way of thinking. Pare-parehas ho kami na ganyan mag-isip, mga kahombre ko. Kaya alam ko na nagigets niya rin to. Ayan yung sikreto niya, mga kahombre ko, pero sinasabi ko na lang sa inyo. It's real. Once na hinayaan niya lang, binigay niya lang, sige, go, mag-shoutout ka dyan sa platform ko, maaring maungusan siya ng mga to. Naalala nyo, ayan na nangyari kay The Kings dati. Nagkakaroon na ng konting show eh. Oo, tama. Nakakapag-show na ako sa labas. Tulad ni The Kings, mga kahombre ko. 'Di ba? Nagkwento siya sa atin. Totoo ho yan. In fact, tingnan nyo siya ngayon. He is a very successful guy. Pero hindi niya naman din tinatanggi na kay Norman siya nagsimula. Yun ho ang kinakatakot ni Norman na mangyari ulit, mga kahombre ko. Kaya tinatry or itatry niya ang best niya na ikat agad. Mapapansin nyo, si Casper ho, madalang na lang na sumama sa kanya. Pero si Casper meron ng sarili niyang platform. At masakit kay Norman yon. In fact, isipin nyo mga kahombre ko, si Casper sa short period of time, nakahanap siya, nakagawa siya ng Team Kapakshit kuno niya, kahit kagaguan lang yun, pero nakagawa siya. And in fact, ayan din yung iniyayabang ni Norman. Pero hindi niya fans yun. Fans yun ni Casper. Kasi magkaiba yan. Oh, mga kapakshit. Shoutout sa inyo. Sige. Norman tried his best na wasakin ang image ni Casper, mga kahombre ko. O yan, Alex, sinasabi ko na yan, ha? Tulad na lang nito. Apakaangas! Ber, ano masasabi mo kay Ogag? Binabantaan ka. Ha? Natatakot tuloy ako. Ha? Natatakot ka na? Oo, nakakatakot siya. Ano masasabi mo? Yeah, sabihin mo na kay Kamote, kay Ogag. Nakakatakot ka naman.
Tumulong ka na lang muna bago ka magbanta. Bibistuhin ka daw niya, yung buong buhay mo daw eh. Ano, sabihin mo na gusto mo sabihin. Ogag? Ogag lang ha? Ogag? Paki ulit. Ayun. Nakakatakot na siya, boss. Natatakot na ako. Natatakot ka na? Iyon! Ayun, nandiyan siya. Ang cute to. Ogag na ogag talaga. Ogag na ogag talaga. Pakiyaw mo nga. Wala ka pa patunayan sa taong bayan. Tumulong ka muna sa taong bayan. Hindi. Pakiyaw, wala. Isang pakiyaw. Ano mo pa yung details ko? Naano mo na nga, na-post mo na nga eh. Gwapo ko sa'yo, no? Ito na sa'yo. Diba? Sa totoo lang, ayaw naman ni Casper. Pero nung mga nakaraan, napilitan lang ho siya. Diba? Halata din naman na napipilitan siya. Mga trash talk na, pambata. Matanda na si Casper. So, sa totoo lang, kung gugustuhin niya lang din, no? Na mura-murahin ako, trash talkin talaga ako, kaya niyang gawin yon kasi hindi, alam niyo yun, hindi naman ho ganun kahirap magmura ng very meant sa isang tao. Diba? Walang ganun. So, si Casper ho, pinipili niya na lang na kontentuhin ang boss niya. So yan ho ang realidad dyan. Pinilit ni Norman na sirain niya ang imahe ni Casper. Pero hindi nangyari. Kasi in the end, nagkaroon pa ng simpatya si Casper. Dahil sa mga pinaggagawa niyang content, di ba? Kalokohan lang, comedy lang, kaya siya medyo nakakaabante sa buhay niya sa social media. At isa ho yan sa biggest fear niya kay Alex. Ang karakter naman ng Alex na ito ay isang negosyante and at the same time humble din naman. Hindi naman mayabang. Di ba? Makikita nyo naman sa way of talking niya, nagpapasalamat lang siya, nagsha-shoutout lang siya. So, simpatya. Yun naman ang kay Alex, simpatya, mga kahombre ko. So, yung mga katangian na yon, mga kahombre ko, wala yun kay Norman. At isa din sa iniisip ni Norman dito, OFW kasi ang fanbase niya. So, simpatya at comedy, puta patok yun! So, malamang, simpatya si Alex, comedy si Casper, iiwanan siya ng fanbase niya. Di ba? Gets nyo? Kasi yan yung nangyari kay The Kings. Yung mga nakuhang fans ni The Kings hanggang ngayon, galing kay Norman yan. Dati, tumalikod kay Norman yung mga fans ni The Kings ngayon. Ayan ho ang tunay, mga kahombre ko. Kaya siya ay may takot. In fact, makikita nyo, after ng live nila ni Alex na naman, nag-live siya ng sunod-sunod. Sundot-sundot. Nang siya lang mag-isa. Because of that. Naintindihan mo ba to, Alex? Ayan ang totoo. Ayan, dito pa lang, kita mo na. Sinasapawan ka. Kahit malaking kabulastugan lang, sinasabi niya, masapawan ka lang. Siyempre, hindi kanya kayang sabihin na, umalis ka dyan. Huwag ka. Hindi kanya kayang pagsalitaan tulad ng pagsalita niya kay Casper na, huwag ka mag-shoutout dyan. Mga kapakshit. Wala ka mati mamaya dyan. Sige, boss. Hindi niya kaya yon kasi ikaw ang nagpapakain sa kanya sa ngayon. Pero later, pagka hindi ka na niya kailangan, bawasahin ka na rin niya sa social media. Si Brencho nga, kung mura-murahin yan eh. Palipad ka para basahin ko uli. Inang ina mo. Nakalaya na ako, ikaw papapasok ka pa lang sa kulungan, tang ina mo. O, di ba? O, ano, puro mura inabot mo, no? O, puki ng ina mo, di ang sakit, di ba? Bernard Chong, unggoy. Walang hiya ka, nakakulong ako, yung Legrand na ginastosan ko, putang ina mo, ibinenta mo, di ba? Nang wala akong alam, hindot ka. O, kahindot-hindutan ka, puki ng ina mo. So, ayun mga kahombre ko, di ba? Nakikita mo na, Alex, yung pwedeng mangyari sa'yo, di ba? Yan Brenchong, ayan yung backer niya dati. Matindi yan. Bilyonaryo yan, pero ganun lang ginawa niya. Ikaw pa kaya, sino ka ba? Di ba? Wala. Wala yan. Yung sinasabi niya na magkasabay kayong lumaki. Wala yan, man. Si Bernard Chong nga, binigyan siya ng napakagandang buhay. Still, ganun pa rin ginawa niya eh. So, do not expect anything from this guy. You'll end up na minalas ng buhay mo, mamalasin yung negosyo mo, mamalasin ka totally if you continue this way. Yan ang totoo dyan. Imaginein mo to, Alex Fabella, ha?
paano naman tayo maniniwala, Aber, na Maliban doon, shoutout ko rin muna yung aking pinsan na si Dr. Early Ancheta ng Michigan at saka doon sa aking bayaw, yung kanyang asawa na pare, director to ng ng aerospace sa aerospace mismo. Sa Amerika. Sa Amerika, sa Detroit. Sa Seattle. Shoutout sa iyo, Eric Divan. imagine mo, Alex, ang sinasabi niya kung saan inuungusan ka niya, di ba? May masabi lang siya. Bayaw niya daw yung pinsan ng direktor ng aerospace sa Detroit, Seattle, sa Amerika. Isipin mo yun, Alex, gano'n ka fucked up yun. Isipin mo gano'n ka BS yun. Masapawan ka lang, hindi mo lang makontinue yung mga pag-shoutout mo sa channel niya kasi ayaw niya yon. Isipin nyo, mga kahombre ko, gano'n ho kahiya-hiya ito, mga kahombre ko. Nakakaya as in. Diyos ko, lahat na lang bayaw mo, tatay mo, kapatid mo, asawa mo, anyway, di ba? May bago ba kay Norman? Puro kasinungalingan din na nang sinasabi niya. Wala namang katotohanan. Maniniwala pa kayo dyan. Di ba? Pare, kasi naaawa rin ako sa ibang mga basher ko. Wala na silang ma-post. Kaya naman ako yung nagpakita para meron silang ma-post. Para sila na may kumita rin. Tama. Para kumita sila. Yan na! Bumabalik na ho si Angry Mangusid, mga kahombre ko! Alam ko naman, Norman, kung anong ibig mong ipaabot dito. And I'm happy. Thank you, Norman, ha? Mahalaga to. Alam mo naman, without you, hindi rin kami sisikat. Kaso lang, ang tanong, without me, sisikat ka ba? Yan ang problema. Oo! Ulitin ko lang ho, at ako'y tapos na ho ang politika sa aking buhay. Huwag yun na ho ako itulak at hindi na ho mangyayari. Gusto ko na lamang kung makapaghanap buhay ng maayos. Malamang hindi ka natatakbo sa kahit na anong pwesto sa gobyerno. Bakit? Under anong name ka tatakbo? Norman Mangusid. Kasi hindi mo na pwedeng gamitin yung Francis Leo Marcos. Na-X ba naman yung birth certificate? Nakakahiya, no? 50 anyos, ini-X lang ng gano'n ng PSA yung birth certificate. Wala na lang ho ako ng mabuti. Mag-humanitarian na lang ho ako pagka kumita ng maayos. Teka, may mali ata dito Pakinggan niya ulit natin. Mag-humanitarian na lang ho ako pagka kumita ng maayos. Mag-humanitarian na lang ho ako pagka kumita ng maayos. Mag-humanitarian na lang ho ako pagka kumita ng maayos. Yun naman pala. Palakpakan ang putang inang yan. Paano na lang kung hindi kumita ng maayos ang humanitarian mo? Di wala na humanitarian. Okay, ganito. Pare, pambihira ito. Sige, bibigyan ko kayo ng 10 minuto o orasan natin. Nasa 3,000 na nanonood. Pag inabot ng 5,000, magbibigay kami ni paring Alex ng pambubong, 20 mil. Hindi ba dapat kapag tumutulong ka, bukal sa kalooban mo ang itinutulong mo? Bakit mga kahombre ko kay Norman, parang may galit siya sa loob niya? Mag-humanitarian na lang ho ako pagka kumita ng maayos. Na sana hindi na lang ako tumulong. Kasi gutom na ako. Di ba? Mga kahombre ko, grabe. Di ba? Ngayon, lumabas rin ho na lehitimong pinagkakakitaan niya pala talaga ang pag-humanitarian niya. So, totoo rin ho yung kasabihan na humanitarian. Humanitarian pala, mga kahombre ko. Hindi pala talagang totoong kawang gawa. At meron hong nilinaw si Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Eto, dapat natin ito mapakinggan. Isa na naman sa katarantaduhan niya. At dun ho sa mga nagsasabi na yung akin pong humanitarian sa Burgos, Ilocos Norte noong February 25 and 26, sa mga nagsasabi ho na yun ho ay galing sa donasyon, hindi po. Yun po ay matagal ko nang naipon. Yun pong iba doon ay yung mga natira ko pa sa mga nakalipas kong humanitarian
Yun po ay sarili ko. Grabe to mga kahombre ko, yung February 26, galing sa bulsa mo? Paano nang galing sa bulsa mo? Pahirapan ka nga na mag-bail ng 120,000 pesos. Gusto mo pang tumulong sa ibang tao? Hindi mo nga matulungan sarili mo? Sino ba niloloko mo, Norman? Sabi ko, baka pwede ho ako makatawag sa aking abogado. Ako naman ho ay pinayagan sa piitan na makatawag sa aking abogado. At nung ako po ay nakatawag, ay sinabi ko ho sa aking abogado na kung maaari, sabihan ng doktor, pakisabi kay Mayor Enteng na ituloy ang petsa ng nasabing humanitarian. Teka. Nakitawag ka para lang maituloy yung humanitarian at sinabi mo yun sa abogado mo, pero wala kang ang abogado eh. Yung kausap mo nga doon na sinabi sa'yo, sige, sumama ka na lang. Sumama ka na lang sa kanila. Abogado, dagukan kita dyan eh. Unggoy yan. Pipilitin ho natin na mapababa ang kahit sa atin man lang. Baka kaya nating medyo maibaba ng konti ang presyo ng gasolina para sa mga Grabe mga kahombre ko. Anong ibababa? Anong ka superhero? Meow. Alam nyo ba mga kahombre ko, na ang problema ho na kinakaharap natin sa langis, sa gas, sa ganyan, national problem. Ito ho ay nangyayari dahil sa war between Israel, Iran, at Amerika, mga kahombre ko. So, paano mo naman masasalba to? Paano mo naman maibababa ang petrolyo sa gasolinahan mo? Na ang ipapangalan mo ay Alpha Fuel, I'm a partner. Alpha Fuel? Ano ka, baliw? Paano mo naman ito magagawa na pababain? Wala ka ng pambayad sa iyong mga tauhan? Example, mga kahombre ko, bibili niya ng 1,000 piso, kunwari lang, ang isang barrel ng gas, ng petrolyo. Ano yun? Ibebenta niya lang yung 1,000 barrel ng piso lang? Kada litro sa tao? May masabi lang to na, ito, mas mura sa Alpha Fuel. Ayan na ang tulong ko sa inyo. Ano ka, superhero? Unggoy! Unggoy yan! Nitong nakaraan lang, mga kahombre ko, atin mong mapapansin na nag-message si Norman. At sinabi niya dito, sa isang mami niya, na wala daw siyang pampaserox. Abay, surprise, mga kahombre ko! After 1 week, putra guys, ito na siya! Partner po ako dyan. Hindi pala. Investors. Yes. Yan ho yung aming magtatayo ho kami ng marami-rami ng konti niyan. Yan naman ho ay hanap buhay na marangal. Grabe! Investor na si Norma, grabe! Ang bilis Tinaig pa si The Flash, mga kahombre, napakatindi. Kaso yung Flash ito, yung bang yung diretso sa inidoro. Flash! Yan! Grabe. My God, napakatinding investor nito si Norman, mga kahombre ko. Kakaiba talaga to, Ibang tao na to. Hindi na ho ito yung dating Norman. This is a different type of animal. Animal, mga kahombre ko. Last week, walang pampaserox. Walang makain. Putang ina, naging investor. Norman! Yeah! Doon minuto. Wag na, i-cut na natin lahat to. Kisa tayo, umalis na tayo, nanalo na talaga si Norman. Napakatindi talaga. Galing. Norman, ang galing mo! Sobrang solid. Norman for Senator this 2028. Alam niyo ba na nung mga nakaraang panahon, kung bakit na ipinilit ko na lang na lumayo sa aking mga anak. Dahil wala naman silang kinalaman sa akin pero kinakaladkad sila ng aking hindi na makatao yung ginagawa ng genius sa totoo lang. Norman naman, huwag mong ilagay ang mga anak mo sa frame na ito kasi in the first place, mukhang hindi ka naman naging mabuting ama. Di umano sa mga anak mo.
Bakit ko yan nasasabi, Norman? Pasko nga. Nakalimutan mo na ba? Pasko't bagong taon, naka-live ka sa YouTube mo. Hindi mo man lang naisip mga anak mo. Tas ngayon, na syempre sa tindi ng pagpapaawang aura mo ngayon, gagamitin mo ang anak mo. Hindi ba kahayupan yan, Norman? 50 anyos ka na! In the first place, dapat marunong ka ng tumantya kung ano ba ang tatama sa'yo o magmamali sa'yo. Instead, pinurso mo pa lalo kang napahamak. Tapos ngayon, nung nasa sitwasyon ka na alanganin, na durug ka na, bigla ka magpapaawa, bigla mong ilalabas ang card mo na magulang card, unggoy. Wala ka na maloloko dito, men. Kahit anong klaseng pagpapaawa mo, Norman. In fact, dito sa mga latest live mo, nakikita at napapansin namin yung aura ng katarantaduhan mo is coming back very soon. Kasi nakikita mo mahina ang views mo. So, kailangan mo maging tarantado to build this up at para tumuloy lahat ng kabulastugan mo na to. Yan ang totoo dyan, mga kahombre ko. Tinanggalan nila ako ng livelihood. Yung aking mga social media, pinagtatanggal na nila. But it's okay. Hindi uubra at dapat lang mabura ka sa balat ng social media. Yan nga yung motibo ba't kami nandito. Kasi hindi mo deserve ang magkaroon ng platform dahil marami ka lang taong mawawasak at masisira. Yan ay totoo sa testimonyansa na yan ng gobyerno at lalong-lalo na ng mga tao. Hindi ka pwede dito, Norman. Tama lang lahat yan. So in short, lahat na ng mga pinagsasabi mo, inaamin mo na ngayon na puro kasinungalingan. Lahat. Tama! Tinanggalan nila ako ng livelihood. Yung aking mga social media, pinagtatanggal na nila. Kasi lumabas sa'yo na livelihood mo pala ang social media. So, ibig sabihin, lahat ng sinabi mo in the past, puro kasinungalingan. Itinain mo na lahat. Ito yung totoo. Hindi na makatao yung ginagawa ng genius Sa totoo lang. Yes. At kilala na po siya. Kilala na siya. So, yun nga, Norman, di ba? Anong sitwasyon mo? Nagulat ka ba? Akala ko ba, tulad ng sabi mo, peke ang abogado ko. Tama? Peking abogado, peking law firm. Nasaan na ho lahat ng iyon, Norman? Wala ba akong pambayad ng abogado? Tignan mo nga yung mga korte kung sino yung mga abogadong tumatayo sa akin. Ako lang ang nag-hearing, na pag nag-hearing ako, lalo na nung kasagsagan ng trial ko, 14 yung abogadong dumarating. Samantalang ngayon, parang all of a sudden, natakot ka sa aking abogado. Now, mga kahombre ko, meron akong malupit na sorpresa sa inyo very soon. Hindi pa po pwede ngayon. Kung naalala nyo, sinabi ko to back in the day. Medyo nung nakaraan ng mga video na meron akong sorpresa sa iyo, Norman. Diba? Eto na yon, diba? Nakatapat mo na ngayon. Yang abogado ko na yan. Tigas na mukha niyan. Wasak ka dyan, Norman. At ang pinakamasaklap pa, maybe, baka lang, no? Kilala mo yan. Kaya nginig ka, oo! Ang pinagbibintangan at sinasabi mo naman ngayon, yung abogado ko si Food Genius. Si food poison, abogado yan. Abogado yan. Abogado yan si food poison. Hay nako, Norman. Nakakapagtaka, no? Kung bakit siya yung abogado ko. Ang sakit sa ulong mag-isip, Norman. Diba? Kung iisipin nyo, grabe. Paano nangyari lahat ng story na ito? Bakit ganito? Bakit ganyan? Oh my God. Sa tingin ko, baliw na baliw ka na ngayon. Ganyan talaga ang buhay. So yun, mga kahombre ko. Hanggang dito na lang. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Mga putang ina nyo kayo.